Come in. Inside. Dayon yun ani. Handok ani Jonas eh. Ma'am, ayaw ko na mo dyan, ma'am. Ari lang ko na masarahan. Basig mo kuha na. Oh, ay sige. Ano ba? Ha? Magandang araw Pilipinas, narito ng ating breaking news update ukol sa lindol sa Cebu. Kanina lamang alas 10:56 ng gabi, October 1, 2025, isang magnitude 5 aftershock ang tumama sa City of Bugo, Cebu. Ayon sa ulat ng PHIVOLCS, ang lindol ay may lalim na 10 kilometro dahilan kung bakit mas malinaw at mas mararamdaman ang pag-uga ng lupa sa iba't ibang lugar sa Visayas. Naramdaman ang aftershock sa mga sumusunod na lugar. Intensity 3, Cebu City, Ormoc, Carigara sa Leyte at Kawayan sa Biliran. Intensity 2, Lapu-Lapu City, Talisay, San Francisco, Danao at Argao sa Cebu. Hindi ito ang unang malakas na aftershock. Matapos lamang ang 10 minuto bandang alas 10:56 ng gabi, isang magnitude 4.2 ang muling naitala sa parehong lugar. Mga kababayan, ang mga aftershocks na ito ay patuloy na epekto ng magnitude 6.9 earthquake na tumama noong Martes ng gabi, September 30 sa Northern Cebu. Ang lindol na iyon ay isa sa pinakamalakas na yumanig sa rehiyon nitong mga nakaraang taon. Sa ngayon, ayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, 61 na ang permadong nasawi. Mahigit 100 katao ang sugatan. Libu-libong pamilya ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Idiniklara na rin ang state of calamity sa buong Cebu province upang mapabilis ang paghatid ng tulong at ayuda. At ayon sa PHIVOLCS, maaaring magpatuloy ang serya ng aftershock sa mga susunod na araw o linggo. Kahit buwan, maaari ring may kasunod pang malalakas na pagyanig. Kaya't pinapaalalahanan ang publiko na agad lumikas mula sa mga gusali o bahay na may bitak o pinsala. Lagi magdala ng emergency go bag na may pagkain, tubig, flashlight at first aid kit. Sumunod sa mga tagumpilin ng lokal na pamahalaan at huwag makampante. Iwasan ang pagkalat ng maling impormasyon, manatiling nakamonitor sa opisyal na anunsyo ng PHIVOLCS at local disaster offices. Patuloy na isinasagawang search, rescue and relief operation ng mga otoridad. Maraming volunteer groups at pribadong sektor ang nakikisa para magbigay ng pagkain, tubig at gamot sa mga apektadong residente. Ang mga pangunahing infrastruktura gaya ng kalsada at tulay sa Northern Cebu ay kasalukuyang sinusuri kung ligtas pa ba para sa biyahe. May mga naiulat ding pinsala sa ilang gusali, paaralan at simbahan sa Bugo at kalapit na bayan. Mga kababayan, ang lindol ay hindi natin matutukoy kung kailan muling tatama. Ngunit maaari tayong maging handa, kaya't manatiling alerto, mag-ingat at lagi makinig sa mga abiso ng mga otoridad. Ito ang ating special coverage tungkol sa magnitude 5.0 aftershock sa Cebu. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa Pilipinas Weather ngayon. Para lagi kang updated sa mga balita, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.